Masakit. Masakit na mawala ng anak. Lalo na first baby. Masakit talaga. Wala kang karapat na magpala sa akin dito dahil hindi ka ang ano rito. Pares lang tayo nangangalakal, pares lang tayo naghanap buhay. Kaya wala kang karapat ako saan gusto kong matulog, wala akong karapatan. Sinahuli mo pa yung cellphone ko. Sabi ko tayo, hindi pa ako ganun kasama dahil hindi pa ako pinalaki ng magulang ko para magnakaw. Hindi rin pa ako pinalaki ng magulang ko para gumawa ng katarantaduhan. Hindi rin kami makatulog. Ang tulog namin nakayuko. O, paano na kami makaano eh, lalo na tagulan ngayon. Wala na. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hirap kami noon, hindi kami makapangalakal. Ginawa ko, wala ko yung kadamit-damit. Mga nandidiri. Nakikita kayo sa inyo. Tatakot sila ng ilong. Tapos natatakot sila. Ma'am, huwag po kayo matakot sa amin. Kasi kami po, mabait po kami at marangal pong hanap buhay namin. Hindi po pagnanakaw, hindi po pang-isnat. Kaya po yung cellphone nyo, huwag nyo itago sa amin dahil kami, matitino kami. Kasi kami, pinalaki kami ng magulang ko na maayos po. Hindi po ako nangingi. Kahit po magutom ako, yun po ang ginalo ko. Hindi ko talaga ugalan na mangingi. Eh ako po naninirahan ako sa kalye. Mabuting tao po ako, hindi po ako masama at lalong hindi po akong tulad ng inaakala nyo na ako po si Maylene David, 40 years old, nakatira sa kalye. May bahay po kami sa Malabon, hindi po ako umuwi dahil walang hanap buhay doon sa Malabon. Ang hanap buhay lang doon, nag-uuling, nagkakahoy. Ang bahay namin masikip. Kailangan namin ng panggawa ng bahay kasi yung pagka bumabagyo, tumutulo yung bubong. Kailangan po namin ng ganun. Kailangan din namin ng pagkain sa araw-araw, magulang ko, pati sa mga kapatid ko. Kaya ako nasa kalye. Kasi po, masikip po ang bahay namin. Kailangan luwagan. At kailangan ng paayos sa bahay. Kailangan kailangan lahat ng yung daanan namin maputik sa Malabon. Pinuputik kasi doon, kaya hindi ako nakakauwi. At saka isa pa, pagka umuwi ako ron, lagi na lang kami nauumpog kasi mababa lang yung bubong. Kailangan namin taasan yung bahay namin. At saka bago ako umuwi, kailangan maayos ng bahay, kailangan nandun yung ko, yung nanay ko, kompleto kami lahat. Ang problema yung kapatid ko namatay rin. Namatay sa aksidente. Kailangan ng kung gusto nga lang na ako na lang ang Paano po kayo napunta dito sa Quezon City po? Dahil sa barkada ko. Pa lang ako yung 12. Nag-asawa ko 13. Ngayon, yung kaibigan ko, iniwan ako dun sa mga lalaki. Sa mga lalaki, gusto akong mga kaibigan ko. Kasi 13 pa lang ako nun eh. Yung edad kong 13 na yun, iniwan ako, sabi niya, pupunta lang doon sa asawa niya, hindi naman siya pumunta. Umuwi pala ng Malabon, iniwan ako, mag-isa. Tapos yung umidad ako ng 14,
Yun, hinahanap ko na siya, hindi ko na talaga siya nakita, wala na. Andun na pala siya sa Malabon, sa asawa niya. Yung umidad ako ng 15 years old ako noon. Yun. Biglang umano yung ano ko. Pag-iisip ko na hindi ko na kailangan hanapin yun. May sarili na ako pag-iisip. Hindi ko na kailangan ano yun siya. Ano, wala akong, hindi mo lang ako niwanan ng pangkain. Hindi man lang ako hindi man lang ako binigyan ng pangbiling kahit 5. Bigla siyang nagpaalam sa akin na yan lang daw siya, manonood. Sus, pagka wala na siya, umuwi na pala siya ng Malabon. Nagsinungaling po siya sa akin. Sabi niya, Maylin, diyan ka lang muna. Mga lalaki pa yung kaharap ko, mga kainuman niya. Mga lalaki. Sabi ko, iwanan mo ko rito, ako lang mag-usap. Ano ka, sira ulo ka na ba? Sabi niya, diyan ka lang. Yun, mga lasing na yung mga lalaki eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa mga lalaki na yun. Iniwanan kasi nila ako eh. Iwanan niya ako. Sabi ko, huwag niya ako iwanan dahil may mga dyan eh. 13 years old pa lang ako, baka mamaya bigla akong patayin. Yung kinatatakot ko. Yung ano po na yun, bali 13 years old pa lang po kayo. Hindi po kayo hinanap ng mga magulang niyo po? Inanap po ako. Inanap ako ng magulang ko. Yung nanay ko iyak nang iyak sa akin, tapos yung ate ko lang naghanap sa akin. Yun, pinauwi ako ng ate ko. Sabi sa ng ate ko, kasi ang pangalan ko ang tawag sa akin ng nanay ko, sa akin ng ate ko, Malin. Malin, umuwi ka na ron kasi si nanay umiiyak. Hindi ka ba na ako kay nanay? Yun po, umuwi pa ako sa amin. Umuwi ako sa amin, tapos bumalik din ako. Bumalik ako, yung 17 years old na ako, hindi na ako nag-realize ng 17 years old na ako noon eh. Bakit niyo po naisip na bumalik po ulit sa kalsada? Wala po kaming makain. Wala kaming wala kaming magandang bukasan doon sa Malabon. Lagi baha. Wala kaming trabaho. Kailangan namin kumain para makakain sa linggo. Yung pumunta po kayo dito, ano po yung pinapasok niyo po? Ano pong trabaho yung meron po kayo? Yung pangangalakal lang. Ang pangangalakal kasi nakakaraos kami. Nakakaraos kami sa pangangalakal. Tapos, pag may nagbigay sa amin, tatanggapin namin. Pagkain, pera. Minsan nakakapulot kami ng cellphone. Mga kwintas. Binibenta namin sa Recto. At saka pag maayos na po yung bahay namin, tagang uwi na po ako sa bahay namin. Hindi na talaga ako lalayas. Kasi tumutulo. Saka bawal sa akin yung manuan kasi po sakitin ako. Yung sakitin ako. Tapos minsan umano yung tiyan ko. Buti nga ngayon, naka-recover na ako eh. Dati ang payat ko, super sakit ng katawan ko, tiyan ko. Mga ko. Labas-pasok po ako sa ospital dati. Labas-pasok ako sa ospital. Ilang beses pa ako dinala ng asawa ko. Dahil sa sakit ng tiyan ko, namimilipit, hindi ko kaya. Tapos nilalagnat ako, sakit ng ulo ko. Yun ang ko. Yung sinasabi niyo pong asawa, yung po ba yung naiwan kayo or bago po yun? Yung iniwan ako. Binalikan po kayo ulit? Hindi po. Yung asawa ko po nung nagtakbo sa ospital, bumalik sa asawa niya. Saka tanggap ko naman po eh. Tanggap ko. Kasi, pag tumagal pa, kasi 4 na taon kami nagsasama ng asawa ko na yun. Pag tumagal ako doon, wala bugbuguin na naman niya ako. Buti, nagpakita yung asawa niya. Okay lang naman sa akin na bumalik siya sa asawa niya. Bumalik siya sa asawa niya. Okay lang sa akin yan. Yung 4 na taon niya na yun,
Wala siyang inaano, kundi, oo nga, doon na nga tayo. Yung masipag siya, mabait siya sa akin. Pagka mainit ang ulo niya, doon lang sa umanos, sumusobra. Pananakit sa katawan ko. Hindi ko na talaga sa babalikan po, kahit pumunta sa dyan. Hindi ko na sa babalikan, kasi pagka bumalik pa ako, tanga ko na lang. Kasi nakaranas na ako ng pananakit sa kanya eh. Tapos babalik pa ako. Hindi naman niya tapos sa ulo. Kahit grade 3 nung natapos ko, ginagamit ko po utak ko, hindi puso. Ano na ako dito, 13 years old. 13 years old dito na ako. Eh, ano na ako ngayon, 40. 40 na po ako ngayon. Minsan, napapagod ako pagka may sakit ako. Pagka inihinto ko yung pangangalakal ko dahil nga pagka ulo ko sumasakit, sabay na suka. Tapos nangina yung katawan ko, nakailatan na ako sa semento. Yun. Bali, saan po kayo madalas natutulog? Minsan, sa Roses. Roses sabi yun sa may pantrangko. Tapos, marami po natutulugan eh. Sa Nia. Sa Kilmart. Doon po ako madalas kasi po ang hanap buhay po namin, pag nakakapulot kami ng ukay-ukay ng mga tulad ng cellphone, ng mga manika, ng mga laruan, binibenta po namin sa Kilmart. Nilalatag namin. Nabibenta na naman po kami. May mga nangyari po bang agawan po ba na dapat ako dito, ikaw lang dito, bawal ka dito. May mga ganun po nangyari sa inyo. Meron. Pwede niyo po ba kami kwentuhan? Like, ano pong... Yung una yun, sa may 20 Avenue, madalas ako natutulog doon. Ngayon, may naging ako roon, pinapalis nila ako. Tapos sabi ko, bakit? Nabili mo na ba to? Wala kang karapat na magpala sa akin dito dahil hindi ka ang rito. Paras lang tayo nangangalakal, paras lang tayo naghanap buhay. Kaya wala kang karapat ako, saan gusto kong matulog, wala akong karapatan. Wala kang karapat na magpala sa akin. Dahil hindi ka ang mayor, hindi ka ang kung nabili mo to, asan yung titulo mo? May-ari ka ba rito? Ginanong ko po. Wala naman po ako naging kaway, kasagutan lang. Pero sabihin niyo po na rambulan, malabo. Isa lang ang sila sabi sa kanila. Pag ako sinaktan nila, patayin na lang nila ako. Huwag na nila ako buhayin. Dahil pag binuhay pa nila ako, sigurado kulungan ng baksak nila at upakan pa sila ng pamilya ko. Ginaganon ko sila eh. Ano po yung masasabi niyo po sa mga nag-aakusa po sa inyo, sa mga tao po na mga sinasabi po nila na kapag mga tao na sa kalsada daw po ay masasamang tao, manilikot ang kamay. Yun nga po eh. Ang sabi ko po sa kanila, ako hindi malikot ang kamay ko. Tulad nun, may naiwan na cellphone. Talagang sinahuli ko sa may-ari. Sabi ko, inabol ko pa talaga sa cellphone mo, naiwan. Tapos, ginawa niya. Tapos sabi niya, salamat na buti, sinahuli mo pa yung cellphone ko. Sabi ko, hindi pa ako ganun kasama. Dahil hindi pa ako pinalaki ng magulang ko para magnakaw. Hindi rin pa ako pinalaki ng magulang ko para gumawa ng katarantaduhan. At hindi rin ako pinalaki ng magulang ko na magnakaw sa mga bahay. Hindi rin pa ako tinuruan. Ang turo po sana ng mga magulang ko, yung kabutihan. Kahit wala na akong tatay, wala na tatay ko, nanay ko. Kabutihan ang tinuturo sana ng magulang ko. Hindi masama. Sa pagkalayo po dito, bakit po hindi po naisipang magkaroon po ng anak? Magkakaroon sana po ako ng anak. Inakunan lang ako 2 beses. Isang 5 buwan, isang 2 buwan. Hirap na ako. Hindi ako mapakali dahil nga nalaman ko na matay yung anak ko. 5 buwan pa lang. Akala ko nga, mamamatay rin ako.
agaw-buhay kami ng anak ko. Yung 5 buwan na yun, sabi ng doktor sa akin, kasi sa project para ako in hospital. Project for Cubao. Ayun, sabi sa akin, Mrs., yung baby mo namatay. Dapat 2 kayo mamamatay. Inago ng anak mo yung buhay mo. Sabi ko, nak, kung tao ka na sana. Hanggang ngayon, kasama na kita, hindi na ako mahirapan. May mag-aalaga na sana sa akin. Wala eh. Ginawa siya ng Panginoon sa akin. Hindi ko na masasisi yung Panginoon dahil wala dapat magsasisiyan. 15 years old ako, yung nakunan ako. Nakunan ako 15 years old kasi sabi sa ng doktor, kasi yung katawan ko dilaw na yan, naluwan daw ng apdo, yung bata. Kaya namatay, pati yung apdo. Kasi dilaw na yung katawan ko, yung yung mga kamay ko, paa ko, dilaw na, mata ko, dilaw na. Akala ng asawa ko, akala ng asawa ko, patay na ako. Yun pala, nabalutan ng apdo yung tiyan ko, saka hindi ko alam na buntis ako nun. Kung di sa akin sinabi ng doktor na buntis ako. Kasi, yung katawan ko kasi dilaw na, wala na. Hindi ko alam na malaki ang tiyan ko, akala ko taba lang eh. Kaya biglang umano yung tiyan ko eh. Sabi sa ng doktor, Mrs., yung anak mo nabalutan na ng apdo. Masakit. Masakit na mawala ng anak. Lalo na first baby. Masakit talaga. 5 buwan pa lang eh, nakunan na ako eh. Hindi ko akalain na gano'n mangyayari. Kaya ako naging ganito, kaya ako naging gala. Dahil nga dahil halo-halo mga problema ko. Yung isa pa yung kapatid ko, iniisip ko lagi yung namatay. Bakit gano'n? Biglang kinuha sa akin ng Panginoon. Biglang kinuha sa amin ng Panginoon yung kapatid na namatay. Na-accident ko yun, tumawag po yung yung tumawag yung truck. 2 bako kasi yun eh. Yung natin niya pinatalon, pero siya hindi. Nadagalan siya talaga ng bako. Pero, binurol pa yun sa Valenzuela. Valenzuela, Bulacan yun. Nag-iisang lalaki lang sa amin yun. Namatay pa. Yung may sakit ako, yun ang bumili sa akin ng gamot, pera niya, biskwit, lahat yun. Tuwing niyayakap niya ako, yung may sakit ako. Kasi yung ulo ko sumasakit talaga, namamanid, hindi ko na talaga kaya. Inuumpog ko na yung ulo ko sa simento. Sabi ko sa sarili ko, ano ba nangyari sa akin? Kung gusto niyo na ba kunin niyo na. Sabi ng kapatid kong lalaki, Marlene, huwag ka magsalita ng ganyan. Kailangan ka pa ng mga pamangkin mo, kailangan ka pa namin. Kung salita ng ganyan, ginanon ako ng kapatid ko. Ngayon siya naman palang nawala. Yun ang pinakamamahal kong kapatid na wala pa. Yung isang lalaki lang sa amin. 4 kami magkakapatid eh. Yung isang lalaki lang na wala pa. Kinuha na sa amin. Ilan po kayo sa magkakapatid? 2. Pangalawa sa panganay. Yung iba niyo po mga kapatid, nasaan po sila ngayon? Dapat 7 kami magkapatid. Namatay lang yung namatay lang 3. Sumunod yung kapatid ko lalaki, bali 4 na. 3 na lang kami babae. Nasaan po sila ngayon yung mga natira po? Sa Malabon, yung bunso, sa Malabon, yung panganay, yung ate namin, andun sa may Pampalay. Doon sila nakatira. Alam niyo po kung ano po yung kalagayan po nila, ano po yung mga pinagkaabalahan po nila sa buhay?
Ano po yung trabaho nila? Yung kapatid ko, ang trabaho nila, ang kapatid ko bunso, sari-sari store. Ano siya, nagtitinda ng mga, yung mga chicheria, sari-sari store yun eh. Tapos yung ate ko naman, andun lang sa bahay. Andun lang sa bahay, may tindahan din sila. Sarili nila tindahan. Sabi ko sa nanay ko, Nay, ayan nyo, pag ako sinuwerte, yung bahay na yan, yung bubong na yan, ayusin ko yan para walang tulo. Para dyan na akong maniran sa bahay. Kasi tumutulo eh. Hindi rin kami makatulog. Ang tulog namin nakayuko. O, paano na kami lalo na tagulan ngayon. Wala na. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Minsan nagpapakabasa kami. Papakabasa kami para makakain man lang, makapangalakal. Nangalakal kami para makakain. Magpapakabasa kami. Hanggang gabi, hanggang kinabukasan, hindi kami nagpapalit ng damit. Kasi pag nagpalit kami ng damit, saka short, nako, andyan na naman yung bagyo, ulan. Kaya hindi na kami nagpapalit. Inayaan lang namin na yun na lang ang susutin namin kasi papalit-palit kami ng damit. Kamusta po yung kalagayan yun ng bagyo Karina po? Yung bagyo, grabing hirap. Hirap kami noon. Hindi kami makapangalakal. Ginawa ko, wala ko yung kadamit-damit. Wala akong kadamit-damit yun. Yung bagyong Karina na yun. Ubus na yung mga damit ko. Dahil nga, stroller ko, ninakaw. Yung unang stroller ko, ninakaw yun. Kasama yung mga gamit ko. Yung mga tools, yung mga damit, ninakaw. Isang bag, ninakaw lahat. Kaya nga po, sabi ko nga po eh. Sabi ko sa sarili ko, bakit na ganun? Bakit na ganun? Hirap na ako sa buhay ko. Dapat may kasi yung stroller ko nawala. Imbis kayo na nga lang hanap buhayan ko, ninanakaw pa nila. Para silang walang awa. Ninakaw nilang yung stroller ko, hindi ko alam kung sino kumuha eh. Hindi ko alam kung saan nila dinala yun. Paano po kayo nakaahon po doon na nawala po lahat ng mga gamit niyo po? Saan po kayo ulit nagsimula? Yun, nakilala ko yung si Nunoy. Tapos, inanap niya yung stroller ko. Sabi niya, asan yung stroller mo? Yung nawala eh. Sabi niya, huwag kang mag-alala, bibilang kita ng stroller. Yun. Binila niya ako. Yan, panibago. Pangalawa, stroller. Yung tapos gusto niya pong umuwi. Uuwi sana siya saan ba yun? Sa Leyte. Wala raw sa pera. Gusto niya umuwi sa probinsya. Paano mo kayo na-develop sa kanya? Nakatira lang din po ba siya sa... Hindi, may bayan. Sa Lia, may mga anak. Ngayon, iwalay siya sa asawa. Yung asawa niya may asawa ng iba. Kaya, yung asawa niya kasi may asawa na, may anak yan, anim. May anim, pito pala. Pito ang anak niya. Yung apat may mga pamilya niya. Tapos yung tatlo, nag-aaral. Nag-aaral pa. Saka hirap din siya sa buhay niya. Masipag lang sa pangangalakal. Pagharap buhay, masipag lang. Pangangalakal, araw-gabi, nangangalakal. Para raw, babuhay. Mga kaanong isang linggo. Mga nandidiri. Nakikita ko yung Tatakot sila ng ilong. Tapos, natatakot sila. Isa po, may nakaaway po ako ng ganon. Sabi ko, ma'am, huwag po kayo matakot sa amin. Kasi kami po,
mabait po kami at marangal pong hanap buhay namin, hindi po pagnanakaw, hindi po pang-isnat. Kaya po yung cellphone nyo, huwag nyo itago sa amin dahil kami, matitino kami. Kasi kami, pinalaki kami ng magulang ko na maayos. Hindi kami pinalaki ng ano ko, kahit wala tatay ko, nanay ko nagtaguyod sa akin. Para mabuhay lang kami, magkakapatid. Nanay ko lang talaga. Pero ang katuwang ng nanay ko, yung lola ko, yung lola ko na side ng tatay ko. Lola ng tatay ko. Yun lang ang tumutulong sa nanay ko para mabuhay kaming magkakapatid. Ano ba ng nanay niyo or ng pamilya niyo po na nangangalakal po kayo or Alam. sa kalsada po? Alam ng nanay ko kasi sa amin kasi may basura din doon. Doon din ako nangangalakaw sa amin sa Malabon. Ngayon, lumipat ako rito dahil sa kaibigan ko. Okay lang naman po sa kalsada? Okay lang naman. Hindi po kayo pinipigilan? Hindi naman po. Ang ayaw ng nanay ko, magkaano ako ng, ang ayaw ng nanay ko na magkakasakit ako, nauwi ako lang, yung super payat, ayaw ng nanay ko ng ganun. Gusto ng nanay ko malusog. Ang hindi ko makakalimutan dito, yung nakakapulot kami ng cellphone, pera, saka ng hikaw, mga ginto. Nakakapulot kami, silver. Yun ang hindi ko makakalimutan. Kaya nga po, lagi ako nangangalakal kahit na araw-gabi. Nangangalakal ako kasi nakakapulot kami ng ukay-ukay. Ng mga ibibenta namin sa Walmart. Yung mga tao bumibili sa amin. Para magkaroon kami. Nung bata po ba kayo, ano po yung pinapangarap niyo sa buhay niyo? Or ano po yung gusto niyo maging? Ang gusto ko po, sabi ko po sa nanay ko, Nay, kasi kaya ako minto sa ko dahil sa tatay ko. Tatay ko, nag-asawa siya ng iba. Saka, yung masyadong tatay ko. Ang natapos ko po, grade 3 lang. Ang pinapangarap ko po, sabi ko sa nanay ko, Nay, gusto ko paglaki ko, maging pulis. Para lahat ng mga huliin ko. Hindi ako naging, hindi ako nakatapos. Paano kung magiging pulis? Kahit na man lang. Hindi man ako nakatapos. Grade 3 lang natapos ko. Dahil sa sakit ko, dahil din sa tatay ko, broken family kami. Gusto ko pa po mag-aaral kasi yung una nag-aaral ako sa ALS. Itong asawa ko na to, pinahinto ako sa ALS. Bakit? Ang ALS daw, wala raw matutunan. Puro daw kulandian. Sabi ko, kasi ang ALS daw, parang turo daw ng bata. Sabi ko sa asawa ko, Randy, kasi ang pangalan ng asawa ko, Randy. Sabi ko, Randy, ang ALS na yan, tingnan mo yung mga kasama ko sa nakatapos Nakatapos sila ng pag-aaral, graduate na. Nainggit nga ako, pinakita nga sa akin yung sa Facebook eh. Graduate na silang lahat. Ako lang hindi, kasi pinahinto na ng asawa ko eh. Wala po kayong balak bumalik po? Mag-alas po ulit? Meron. Pero naman. Meron, kung meron nga lang dito, bakit hindi? Gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral para matuto ako marunong naman po ako magsulat, magbasa ng English, ng Tagalog. Marunong din ako pero sa math, mahina lang ako ron. Yun lang. Kung nakukuha niyo sa pagkalakal po ngayon, may naipundar na po ba kayo ngayon sa... Wala pa. Wala pa po. Wala pa kasi ang benta lang namin tulad yun. Benta namin ngayon, 500 lang. Eksakto lang sa pagkain. Hindi kami makapag-ipon. Sabi ng asawa ko ngayon,
mag-iipon daw kami para makauwi kami ng probinsya. Kasi gusto niya na pong umuwi. Ang pinagbibintahan po namin, ngayon, 500. Tapos kahapon, 700. Yun lang. Eksakto lang sa pagkain, hindi kami makapag-ipon. Gusto namin mag-ipon, hindi kami makapag-ipon. Gutom na gutom ako. Hindi kami nakapagbenta. Dahil nga, naabutan kami ng gabi. Kasi, mga lakal kami kasi ang ganda ng tapunan. Tapos, tapos, pagtira namin sa orasan, alas 4 na. Malayo pa ako nangangalakal, sa Roses pa. Hindi na maabutan sa pagkaano. Minsan sumasaktan yung san ko sa gutom. Paano po yun? Napipilitan po ba kayong manlimos po? Hindi po. Hindi po ako nangingi. Kahit po magutom ako, yun po ang ginalo ko. Hindi ko talaga ugali na mangingi. Kasi, nahiya po ako pag nangingi ako. Mangingi ako, halimbawa, kung hindi ako bigyan. Nakakaya lang po. Hindi pa ako nangingi. Simula ng bata pa ako. Simula ng gutom ko, makakaraos pa naman eh. Tapos ako sa pangangalakal. Alas 4. Tapos mangangalakal ako. Mangangalakal kami alas 8. Uwi siya. Yung kinakasama ko, uwi siya. Sabay kami aalis. Mangangalakal, tapos siya. Alas 2 umuwi, ako alas 5. Minsan alas 7. So malayo rota ko eh. Malayo rota ko sa, sa may Morato, Roses, paikot. Kakarami rin ako ron. Mas gugustuhin ko pa mga lakal doon kasi dyan. Kakaraos ako sa pangalakal doon. Masasabi niyo po ba na masaya po ang pagtira po sa kanya? Masaya. Minsan inisip ko magulang ko. Pagka wala akong cellphone, inisip ko magulang ko. Kung sino kayo mga magulang ko, mga pamakin ko. Sana nasa mabuti sila. Tapos pag may nakita ako simbahan, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, sana po nasa maayos yung mga magulang ko, lalo na po bagyo. Ingatan niyo po sila, huwag niyo po sila pabayaan, mga pamangkin ko. Yun, nagdarasal po ako, para hindi lang sila mapabayaan. Kasi ayaw ko po na isa sa kanila mahal ko po mga pamilya ko, lalo na yung kapatid kong lalaki. Sobrang mahal ko po yun. Nag-isang lalaki lang namin yun, namatay pa. Ang plano ko, magkaroon ng sariling puhunan para pagka may puhunan na ako, hindi na ako mangangalakal. Kahit lang, magtitinda-tinda lang dyan. Yun ang plano ko pagka ako may pera. Pagka bibigyan ako ng Panginoon mamaya ng mga makapulot man lang ako ng pera, man lang ako ng pera, kwintas, okay lang sa akin yun. Para ko agad ng mamumunan ako ng magtatinda ng balot. Bibili ng wala pa kami mga gamit. Wala kaming kaldero. Gasol. Paano kami makasaing? Kumakain lang kami sa kantin. Ang isang araw namin kakainin. Umaga pa lang yun, tulad nun. Kaninang umaga, bumili kami ng kanin. Saka ulam, binayaran namin 200 na. Malang bilhin eh. Yan kami umangan. Ako po, naninirahan ako sa kalye. Mabuting tao po ako, hindi po ako masama. At lalong hindi po akong tulad ng inaakala nyo na mandurugas ako. Kaya po, wag po kayo
matatakot dahil po ako po hindi pa ako tinuruan ng magulang ko na magnakaw. Kahit po wala tatay ko, nanay ko po ang dabi sa akin. Mahal na mahal ko po ang magulang ko. Dahil yun ang nagturo sa akin na huwag ako gumawa ng kamalian. Dahil pag once na gumawa raw ako ng kamalian, makukulong daw ako. Kaya natatakot ako na nakaranas sa ng kulungan. 16 years old ako. Bakit? Napagbintang ako na pumatay. Yan ako sa Baler. Sa station 2 yung station 2 na yun, napagkamalan ako na kasi dito yung kutsilyo, tapos ice pick. Nasa kamay ko, duguan yung katawan ko. Akala ko sumaksak, hindi nila alam tulog na tulog ako. Sabog ako sa Solvin. Hindi rin alam ng mga tao na hindi rin naniniwala yung mga polis na ako ang gumawa. Nakuwala na lang nila ako kasi naawa sila sa akin. Wala naman ako kasalanan, ba't ako dinakip? Hanggang ngayon pa rin po gumagamit pa rin po kayo. Hindi na. Mga bata-bata. Oo. Mga bata-bata pa ako, pero ngayon hindi. Mahirap. Pagkain na nga lang namin problema pa kami. Gano'n pa ako. So, gano'n pa po kayo sa kulungan? Lang ako, 2 taon. 2 taon ako ron. Pero inalagaan naman nila ako doon, nila salaktan. Mabait yung mga polis sa station 2. Wala akong masabi. Hindi na sa disability. Mismo Baler, kasi wala akong kasalanan Alam ng mga tao yan, hindi ako masama. Kutsilyo nga, takot nga po ako umawak Pumatay pa kaya. Takot ako umawak. Kutsilyo. Ang barkada para walang may tutulong yan. Ngayon ko lang naranasan. Kung kailan na tumanda ako, umigdad ako ng ganito, ngayon ko lang talaga naranasan yan. Kung kailan 40 na ako, ngayon ko lang naranasan, kaibigan. Andiyan ka pag may kailangan. Pagka wala na sila kailangan, goodbye ka na. Naranasan ko na yan. Yung may sakit nga ako, yung kaibigan ko na yun. Yung kaibigan ko, isa pa sa asawa ko. Naranasan ko na yan, kaya ayoko magkaroon ng kaibigan. Bali, wala po kayong naging kaibigan sa kalye pagkatapos po Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!